Pikon na si Lolo Tomas dahil hindi pa rin nagpapakita sa kanya ang apong si Pidyong. Hindi na naman ito tinapos ang pagsisibak ng kahoy. Nako! Makakatikim talaga sa akin ang batang yon. Ay nako, malilintikan talaga siya sa akin. Kung saan na naman nagpunta ang lintik na yon, alam na maraming trabaho dito sa bahay. Pag uwi niya talaga ay makikita talaga niya ang hinahanap niya. Pumasok na ng bahay si Lolo Tomas at pumanhik ng hagdan dahil magpapalit siya ng suot na t-shirt. Pinawisan siya sa paghahanap niya sa apong si Pidyong. Kaya lamang, pag-akyat niya ng bahay ay nakita niya roon na natutulog pala sa sahig ng bahay ang kanyang apo. Naghihilik pa ito. Jasking batang ito! Pinahirapan pa ako sa paghahanap, nandito lang pala sa itaas ng bahay at natutulog. Inabot na naman ang katamaran ng batang ito. Napakunot ang noo ni Lolo Tomas nang marinig niyang biglang tumawa ang kanyang apo. Tumatawa habang natutulog. Nananaginip pa yata ang lokong ito. Sige na. Huwag ka nang pakipot. Ikaw talaga oh. Sige na. Aba, tignan mo nga naman. Talagang nananaginip yata ang damuhong ito. Sige na. Pagbigyan mo na ako. Kahit isa lang. Mabilis lang to. Lumapit si Lolo Tomas sa natutulog na apo upang mapakinggan ng malinaw ang sinasabi nito. Kaya lang, sa paglapit ng matanda sa kanyang apo, ay biglang hinawakan ni Pidyong ang paa ng kanyang lolo at niyakap ito. Aba, kung batang ito at gusto pa yatang pagtripan ang paa ko. Talaga? Pwede na? Ayos, pwede na pala eh. Nalintikan na. Nanunulis ang nguso ni Pidyong. Mukhang may pinaplano sa paa ko. Bago pa naalis ni Lolo Tomas ang kanyang paa sa pagkakahawak ni Pidyong, ay agad itong inilapit sa kanyang labi at pinaghahalikan. Bango-bango mo! Ang sarap-sarap mo talaga! Ang sarap mong pupugi ng halik! Abay, lokong bata ito at pinupupog na ng halikan talampakan ko! Nakikiliti ako! Siraulo kang bata ka! Hindi mapigilan ni Lolo Tomas ang humagikgik dahil sa pagpupog ng halik ni Pidyong sa kanyang talampakan. Hoy! Pidyong! Tumigil ka na nga sa mga kalokohan mo at nakikiliti na ako! Gumising ka na riyan! Gumising ka na! Nagising si Pidyong dahil sa pagtampal ng kanyang Lolo Tomas. Subalit inis ito na napatingin sa matanda. Lolo Tomas! Pambira ka naman, Lolo Tomas oh. Ang sama naman po ng timing nyo. Nandun na eh. Kalips to lips ko na siya eh. Tapos ginising mo pa ako. Ang sarap pa naman niyang halikan. Anong ang sarap halikan na sinasabi mo? Tignan mo nga yung hawak mo. Pa ako yung kanina mo pa pinupupog ng halik. Hayan at hawak-hawak mo pa. Uy! Kaya pala sagwa ng lasa. Yak! Kadiri! Saka amoy patay na daga. Ngayon, panay ang pintas mo. Samantalang kanina halos ipagduldulan mo sa mukha mo ang talampakan ko. Lolo naman oh, ang labo mo talaga eh. Nakakasira kayo ng pantasya ko eh. Abay lokong ito at kasalanan ko pa. Sino ba yung pinupupog mo ng halik sa panaginip mo ha? Sabihin mo nga sa akin. Yung artista pong crush ko. Si Ivana. Ivana ka dyan. Aagawan mo pa ako Tama na nga yung katutulog mo. Tumayo ka na yan. Napakatamad mong bata ka. Lo, kanina pa po nakatayo. Tayong-tayo na nga po eh. Kasi nga, hinahalikan ko kanina si Ivana. Aba, talagang lintik na batang ito at namimiloso po ka pa. Baka gusto mong putulin ko yung sinasabi mong nakatayo at nang makita mo. Lolo talaga oh, di na mabiro. O sige na. Bumangon ka na riyan at tapusin mo na yung trabaho mong iniwan sa baba. Tama na yung katutulog mo, Pidyong. Dahil walang magandang mangyayari sa buhay mo kung puro kahilata. 18 anyos na si Pidyong. Sila na lang ng kanyang Lolo Tomas ang magkasama. Parehong ulila na ito sa mga magulang.
kaya ang kanyang lolo na lamang ang kinalakihan nito. Pangunguha ng mga kahoy na panggatong at pag-uuling ang pinagkakakitaan ng maglolo. Tapos ng high school si Pidjong, hindi na pinalad na makapagkolehiyo dahil sa kakapusan sa pinansyal na pangangailangan. May kasipagan din naman ang binatang si Pidjong. Yun nga lang, kapag talagang inabutan ng antok ang binata, ay hindi pwedeng hindi niya muna yun itutulog. Pakiramdam kasi niya ay mas lumalakas siya kapag nakakatulog kahit saglit lang. Kaya nga lang, tuwing matutulog siya, ay hindi maiwasang hindi siya mananaginip. Sabi nga, ay naglalayag ang kaluluwa ng isang tao kapag natutulog at nagkakaroon ng iba't ibang panaginip. Upang hindi na magalit pa ang kanyang lolo Tomas, ay binalikan ni Pidjong ang kanyang trabaho dahil kailangan niya itong tapusin. Isa sa pinagkakaabalahan ni Pidjong ay ang pag-iensayo niya ng arnis. Nagka-interes siyang mag-aral nito nang minsan may isang Hapones na ang pangalan ay Yukumiro na nanirahan sa kanilang baryo, sa baryo Matubig. Nagturo ang Hapones na si Yukumiro sa mga kabataan ng paggamit ng arnis upang maging proteksyon laban sa mga masasamang tao. Pinag-igi ni Pidjong ang pag-aaral, kaya laking lungkot niya nang bumalik na ng kanilang bansa ang naturang dayuhan. Subalit ang mga natutunan niya ay paulit-ulit niyang iniinsayo upang hindi niya ito makalimutan. Katunayan ay nagamit na rin niya ng ilang ulit ang kanyang kakayahan sa arnis nang minsang sunggaban siya ng isang asong ulol. Dugo ang ulo at napatay niya ang aso. Wala namang nagalit o nagreklamo, lalo na't ang aso na kanyang napatay ay may mga bata na ring nakagat at napag-alaman na ito ay apektado ng rabies. Kaya ipinagpapasalamat pa ng mga taga-baryo ang pagkakapatay niya sa asong ulol. Nagamit din niya ang kanyang kakayahan sa arnis nang may lasing na nag-amok at hindi mapigilan ng mga kalugar nila. Nagwawala ito dahil sa kalasingan at walang sinisino. Takot din lumapit ang ibang tao dahil sa hawak nitong patalim. Si Pidjong lang ang nakapagpahinto sa pagwawala nito dahil napatulog niya ang lasing nang tamaan nito ng arnis sa noo. Kaya nga kahit paano ay kilala si Pidjong sa baryo Matubig dahil sa mga kabayanihan na nitong nagawa. Ipinagmamalaki siya ng kanyang lolo Tomas sa bagay na yon. May lalakarin si lolo Tomas ng araw na yon, kaya mag-isa lamang si Pidjong na mangunguha ng mga kahoy na panggatong na ipagbibili at uulingin. Nagpaalam si lolo Tomas sa kanyang apo. May mahalagang bagay kasi kami pag-uusapan ni Paring Lucio. Ibig kasi niyang ibenta ang kanyang lupa. Nagpapatulong siya. Kaya gusto kong makita kung gaano kalawak yon. Nako, ayos po yun, Lolo Tomas. Dahil kapag naibenta niyo po ang lupa ni Mang Lucio, jackpot yun, Lolo. Magkakapera po kayo dun. Tama ka. Ganun na nga, Pidjong. Tapos, makakabili na po tayo ng mga bagong gamit sa bahay. Saka, bagong damit at saka sapatos. Aba, oo naman. Pati yung mga pagkain na di pa natin natitikman, mabibili nating lahat. Sige po, Lolo. Umalis na po kayo para makapag-usap na po kayo ni Mang Lucio. At ako naman po ay mangangahoy na rin para meron po tayong uulingin. Nagkanya-kanya na ng lakad ang maglolo. Si Lolo Tomas ay patungo sa kabilang barangay sa kanyang kumpare. Samantalang si Pidjong naman ay sa kakahuyan para humanap ng panggatong at kahoy na gagawing uling. Kapag ganung umaalis ng bahay si Pidjong, ay lagi niyang bitbit ang kanyang pares ng arnis. Nasanay na kasi siyang dala ito palagi para maging handa siya sa anumang panganib na kanyang makakasagupa. Katulad ng mga sandaling yon, habang nangunguha ng kahoy na panggatong si Pidjong, ay pakiramdam niya kanina pa merong matang nakamasid sa kanya. Kaya naging alisto ito. Hinawakan niya ng mahigpit ang itak na gamit sa pamutol ng kahoy, habang ang arnis naman niya ay nakasabit sa kanyang gawing likuran. Kung sino ka man at anumang nilalang ka, hindi ka sasantoy ng dala kong armas.
May paglalagyan ka talaga sa akin. Pilit na nakiramdam si Pidyong. Isang maling kilos ng nilalang na pakiramdam niya'y nagkukubli ay tiyak 2 bagay lang ang pwedeng mangyari. Gugulong ang ulo nito o mawawalan ng mga braso. Handang-handa at nakaalerto na si Pidyong sa pwedeng mangyari nang makita niya na nagliparan ang mga ibong maya. Pahiwatig na nabulabog ang mga ito. Nilapit doon ang atensyon ni Pidyong at mula sa madamong lugar ay sumulpot bigla si Batchoy. Takot na takot at tumatakbo patungo sa kinaroroonan ni Pidyong. Oh, si Pinsang Batchoy yun ah. Ano nangyari doon? At parang may kinakatakutan. Halos habol ni Batchoy ang hininga niya nang makalapit ito kay Pidyong. Pidyong! Pidyong! Tulungan mo ako, Pidyong! Bakit paano ba nangyari sa'yo? Takot na takot ka. May humahabol ba sa'yo? Oo. Ayaw akong tantanan eh. Kanina pa nakasunod sa akin. Nakakatakot. Sino ba? Biglang nakarinig si Pidyong ng tila ugong. Kasunod ay ang tila maitim at mumunting bagay na lumilipad. Mga insektong liguan pala ang humahabol kay Batchoy. Grupo ng mga liguan na handang atakihin ang bata. Mga liguan ang humahabol sa'yo, Batchoy! Oo, Pidyong! Tulungan mo ako! Praning ka ba? Wala akong magagawa sa mga yan. Di kita matutulungan, kaya tara na! Sasamahan na lang kitang tumakbo! Takbo na, Batchoy! Kumaripas na nga ng takbo ang magpinsan. Kahit gaano pa kahusay sa arnis at kahit gaano pa katalas ang dalang itak ni Pidyong, ay hindi niya kayang gamitin yon laban sa insektong paparating. Bilis sa pagtakbo lang ang kaya nilang gawin upang makapagtago at makaiwas sa kagat ng mga liguan. At dahil ang tanging kaligtasan lang nila ay sa ilog upang hindi makatikim ng kisot o kagat ng mga ligwang humahabol sa kanila, kaya patungong ilog ang direksyon ng magpinsan. Kailangan maglublob sila sa ilog upang makaiwas sa pag-atake ng mga insekto. Kaya pagdating sa ilog, ay agad na tumalon doon ang dalawa. Walang nagawa ang mga insekto, kundi ang magpaikot-ikot na lumilipad sa ibabaw ng tubig, habang nakalublob sina Pidyong at Batchoy sa ilalim, kasama ang ulo sa pagkakalublob sa tubig. Saglit lang nilang inilalabas ang kanilang ulo para sumagap ng hangin kapag hindi na nila kaya at naghahabol na sila ng hininga. Umabot din ng ilang oras silang nakalublob sa tubig dahil hindi kagad umalis ang mga liguan, kaya nang matiyak nilang wala na ang mga insekto sa ibabaw ng tubig, saka palang umahon ang dalawa. Ang bihira! Walang yaka talaga, Batchoy, ano? Kasalanan mo to eh! Anong ako? Hinabol ako ng mga liguan eh. Di sana, ikaw na lang ang nagpahabol. Pero nung ginawa mo, dinamay mo pa ako eh, no? Kasalanan mo, pinsan, kung nadamay ka. Kasalanan ko pa talaga ngayon, ha? Kasi nga, nandun ka sa kakauyan eh. Kung wala ka ron, di ka sana nadamay sa panghahabol sa akin ng mga liguan. Wala ka talaga sa ayos eh, no? Dati kaya tang abnormal eh. Teka, ang ginaw na. Ilang oras din tayo nakababad sa tubig. Nangya naman, oh. Di nga tayo nakagat ng mga liguan na yun. Pero mamamatay naman tayo sa ginaw dahil sa pagkakababad sa tubig. Huwag ka na magreklamo. Wala na mga insekto kaya ligtas sa tayo dalawa ngayon. Malamang, may ginawa ka na namang kalokohan, ano? Umamin ka nga. Kaya kayo nabol ng mga liguan na yun. Gusto ko lang naman kunin yung kanilang pulot eh. Pero hindi ko akalain na matatapang pala yung uri ng liguan na yun. Nagalit at ayaw na akong tantanan. Paano? Umiral na naman siguro ang kasibaan mo. Nagugutom kasi ako eh. Kaya napagtripan kong kunin yung bahay ng pukyutan. Yan. Yan ang hirap sa'yo. Puro pagkain ang laman ng utak mo. Kaya minsan napapahamak eh. Alam mo ikaw, Batchoy, ikamamatay mo talaga ang kasibaan mo. Grabe ka naman sa akin, Pidyong. Patay ka agad. Oo, kasi nga, kung hindi yung tao na may-ari ng puno na hinawakan mo ang hahabol sa'yo, ayan, mga insekto na nagalit ang humabol sa'yo dahil pilit mo rin kinuha yung kanilang bahay pukyutan.
Manghihina kasi ako kapag hindi ako nakakakain, pinsan eh. Sa susunod, mag-dieta ka kasi para hindi laging pagkain ang hinahanap mo. Nag-dieta naman na ako eh. 3 takal na nga lang ng kanin ang kinakain ko eh. Dati 5 takal eh. Sus, dieta pa. I-try mo, huwag ka na lang kumain para sure napapayat ka. Ano? Hindi ka kain? Eh di naman pagpayat ang gusto mo mangyari sa akin eh. Ang gusto mo yata matepok na ako eh. Ay nako Batchoy. Tara na nga umuwi at giniginaw na talaga ako para makapagpalit na ng damit. Paano yung mga kahoy na kinuha mo? Babalikan ko na lang yon. Ikaw kasi. Dahil sa'yo nasira ang araw ko. Sa pag-uwi ni Pidyong sa bahay ay naroon na ang kanyang lolo Tomas na nagtataka dahil basang-basa ito. Kaya sinabi niya rin kagad sa kanyang lolo ang nangyari kay Batchoy. Yan talagang pinsan mo kahit kailan. Dinadala ka palagi sa peligro. Wala po tayong magagawa, hindi mapigilan ng kasibaan eh. Hayaan mo at pagsasabihan ko yung Batchoy na yan. Nako, wag na po Lolo Tomas. Siguro po dahil din sa kabataan ni Batchoy kaya pasaway siya. Hindi kasi tama na mahilig siyang mangialam. Pero sa nangyari po sa kanya kanina na hinabol kami ng mga ligwan, ay malamang ho, magtatanda na po yun. Hindi na po uulit yun. Aba dapat lang. Sa susunod baka kung ano na masamang mangyari sa kanya. Kinabukasan ay nagbalik sa kakahuyan si Pidyong upang minsan pa'y manguha ng mga kahoy na panggatong. Subalit sa pagkakataong yun ay kasama na niya ang kanyang lolo Tomas. Gaya ng nakagawian ni Pidyong, nakasabit sa gawing likuran niya ang kanyang arnis at sa bewang naman ay naroon ang itak na gamit niya sa pamputol ng kahoy. Lolo Tomas, maiwan ko po muna kayo ha. O bakit apo? Saan ka pupunta? Babalikan ko lamang po yung mga kahoy na naiwan ko kahapon. Di ko na po kasi nabalikan dahil sa nangyari sa amin ni Batchoy eh. O sige. Puntahan mo na dahil sayang ang mga yon. At nang maiuling na rin natin. May mga order sa akin ng uling at dapat makapagpadala tayo. Sige po Lolo Tomas, hindi po ako magtatagal. Balikan mo na lamang ako rito, apo. Opo. Iniwan na ni Pidyong ang kanyang lolo Tomas. Pinuntahan niya ang lugar kung saan niya iniwan ang mga nakuha niyang kahoy. Agad yung natagpuan ng binata. Gamit ang dalang panali ay tinalian ito ni Pidyong upang madali niyang buhatin. Akmang bubuhatin na sana niya ang itinaling kahoy nang makarinig siya ng sigaw ng isang babae. Teka! Boses ng babae yun ah. Parang nasa panganib siya tumihingi ng tulong. Nagpalinga-linga si Pidyong sa paligid. Hinahagilap ng kanyang mata ang pinagmumulan ng boses ng babae na kanyang narinig. San kaya yun? Biglang nawala ang sigaw ah. Parang malapit lang dito sa kinaroroonan ko. Muling narinig niya ang sigaw na yon. Sa bandaron! Doon ang gagaling ang sigaw ng babae! Itinabi na lang muna ni Pidyong ang nakataling kahoy at agad niyang tinungo ang lugar kung saan niya narinig ang boses ng babaeng humihingi ng tulong. Subalit nang makarating siya sa lugar na inakala niya'y pinagmulan ng sigaw ng babae, ay wala siyang nakita roon. Pambihira! Mukhang guni-guni ko lang yata yun ah. Wala pa rin akong makita dito eh. Akmang aalis na sana si Pidyong upang balikan ang kahoy na dadalhin niya sa kinaroroonan ng kanyang lolo Tomas nang minsan pa'y marinig niya ang sigaw. Sa pagkakataong yon ay hindi lang boses ng babae ang kanyang narinig, kundi nakita na rin ng kanyang mga mata. Ayun! Isang babae ang tumatakbo, takot na takot. Tila may humahabol sa kanya. Baka mamaya, katulad lang din siya ni Batchoy na hinahabol ng mga ligwan. Patungo sa kinaroroonan niya ang babaeng tumatakbo na tila merong kinatatakutan. Tulungan mo ako! Ginoo! Tulungan mo ako! Hindi Ginoo ang pangalan ko. Ako si Pidyong. Ginoong Pidyong! Tulong! Tulungan mo naman ako! Miss, teka, huminahon ka. Ano bang kinatatakutan mo?
May humahabol ba sa'yo? Oo, hinahabol nila ako at ayaw nila akong tantanan. Hinahabol ka ng mga insekto? Hinahabol ka ng mga ligwan? Yung ba ang ibig mo sabihin? Hindi mga insekto humahabol sa akin. Ayan sila. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Pidjong nang makita kung ano ang humahabol sa babaeng kanyang kaharap. Hindi ito insekto katulad ng kanyang akala, kundi kakatuwang nilalang. Uri ng nilalang na akala mo'y isang aswang. Subalit kung pagmamasdang mabuti, ay isang dambuhalang paniki na ang muka ay gaya ng sa muka ng tao, subalit may matutulis na pangil. 2 taong paniki ang humahabol sa babaeng humihingi ng tulong kay Pidjong. Anak nang, ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri ng nilalang. Ibig nila akong kunin, Ginoo. Tulungan mo ko. Ayokong sumama sa kanila. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo, miss. Hindi sila sasantuin ng arnis at itak ko. Sige, magtago ka na muna sa likod ko at ako nang bahala sa mga halimaw na to. Nagkubli ang babae. Takot na takot ito. Samantalang agad naman kinuha ni Pidjong sa kanyang likuran ang pares ng arnis. Mahigpit itong hinawakan at pumorma ito upang makakuha siya ng magandang buwelo sa pagharap sa 2 taong paniki na ngayon ay kanyang makakaharap. Pumagaspas ng pakpak ang taong paniki. Ibinuka ang bunganga na may matutulis na pangil. Sa pagkakabuka ng malaking bibig nito ay tumutulo pa ang malagkit nilang mga laway. Bago pa nito nasakmal si Pidjong ay agad na hinataw ng binata ang kanyang hawak na arnis at tinamaan ang ulo ng isang taong paniki. Matindi ang pagkakatama ng arnis sa ulo ng taong paniki. Lumikha yun ng sugat kaya ang dugo ay tumalsik. Subalit tila hindi nasindak ang halimaw. Patuloy ang pag-atake nito kahit na pumupulandit na ang dugo mula sa ulo na tinamaan ng arnis. Sumugod na rin ang isa pa. Nagtulong-tulong sila sa pag-atake kay Pidjong, kaya mas pinaigi ni Pidjong ang paghataw at pagharibas sa 2 halimaw na pilit na umaatake sa kanya. Napapaatungal ang mga taong paniki na tinatamaan ng arnis ni Pidjong. Aba, matigas kayong mga siraulo kayo. Hindi pa talaga kayo susuko? Ginagalit niyo ako. Minsan pa ay pinaghahataw ni Pidjong ang 2 halimaw hanggang sa bumagsak ang mga ito sa lupa na nagkikikisay. Kaya ang pagkakataon na yon ay sinamantala ni Pidjong upang ibigay ang katapusan sa mga ito. Mula sa kanyang bewang ay kinuha niya sa kaluban ang kanyang bagong hasang itak at agad na pinagtatataga ang mga taong paniki. Nagkaputol-putol at nagkagutay-gutay ang halimaw. Hindi sila tinigilan ni Pidjong at tiniyak na patay na ang mga ito bago pa niya lubayan. O ano? Kala nyo hanggang dyan lang pala kayo Puro kayo yabang. Pwe! Ang baho nyo pa, mga taong paniki. Ang papanghin ng amoy nyo. Nang makita ng babae na wala ng buhay ang mga taong paniki dahil nagapi na ito ni Pidjong, ay saka pa lamang lumabas sa kanyang pinagtataguan ang dalaga. Lumapit ito kay Pidjong at biglang yumakap dahil sa kasiyahan. Salamat! Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Sandali. Sandali, miss. Hindi pa tayo close, Kung makayakap ka naman kagad sa akin, hindi pa nga tayo magkakilala. Ay, paumanhin, Ginoo. Nadala lamang ako ng aking damdamin. Labis-labis kasi ng aking nararamdamang kasiyahan. Iniligtas mo ako sa kamay ng mga taong paniki. Okay lang. Ginawa ko lang naman ang dapat Pero miss, sino ka nga pala? Tawagin mo na lamang akong Liwayway. Liwayway? Ang luma naman ng pangalan mo. Aba, tunog gaw-gaw Yun kasi ang binigay na pangalan sa akin. Ikaw nga pala, Ginoo. Ano naman ang pangalan mo? My name is Pidjong. Pero Pidjonito ang totoo kong pangalan. Bakit nga pala ganyan ang suot mo?
Nakikita ko lang ang ganyang suot sa mga lumang larawan eh. Ang tawag namin dyan baro at saya na ginagamit kapag may cultural presentation sa school. Alam mo ba yun? Pagpaumanin mo, Ginoo. Subalit hindi ko kayang mawatasan ang iyong sinasabi. Ha? Ako rin eh. Para kang tumutula ah. Teka miss, saan ka ba galing ha? Galing ako sa lupain ng liwanag. Ano? Lupain ng liwanag? Saan ba yun? Saang bayan yun? Saka, sakop ng anong barangay yun? Hindi ko alam. Basta ang tawag sa aming tirahan ay lupain ng liwanag. Yung mga taong paniki na humabol sa'yo, saan galing yung mga yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganung nilalang eh. Galing sila sa ibang lupain. Sila ang mga nilalang na naninirahan sa lupain ng dilim. Oh, lupain ng dilim naman ngayon. Ibang klase ang tawag sa mga tirahan nyo ah. Siguro ang laro ng mga bata dun dilim at liwanag. Tama ka. Ganun nga ang isang uri ng nilalaro ng mga kabataan sa aming lugar. Alam mo rin pala ang larong yun? Hula ko lang yun, pero tumama pala. Ang angas naman. Ang totoo, Pidyong, dahil sa ginawa mong pagliligtas sa akin, marahil, ikaw ang taong matagal na naming hinihintay. Ha? Matagal nang hinihintay? Oo, ikaw ang aming magiging tagapagligtas upang mapigilan na ang pagsakop ng mga nilalang mula sa lupain ng dilim at hindi tuluyang mapasok ang aming lupain. Ang lupain ng liwanag. Teka lang. Teka lang, liwayway ah. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo eh. Isa lamang akong pangkaraniwang mga ngahoy. Tapos sasabihin mo ako'y magiging tagapagligtas? Oo, Pidyong. Yun ang aking nararamdaman dahil sa ginawa mong pagtatanggol sa akin. May mabuti kang kalooban. Hindi mo pa ako kilala, subalit itinaya mo ang sarili mong buhay para ako'y iligtas. Katangian ng isang matapang na Ginoo. Katangian ng isang tagapagligtas. Kaya, sumama ka sa akin. Naku, wait lang ha. Hindi pa tayo close eh. Tapos, gusto mo pikutin na agad ako? Aba, never. Hindi pa ako handang mag-asawa, liwayway. Saka, iisipin ko pa kung matataypan nga kita. Pidyong, nakikiusap ako. Kailangan ka namin. Ayos ka rin no? Ang kulit mo eh. Nasa gayong pag-uusap at pagtatalo sina Pidyong at Liwayway nang marinig ng binata ang pagtawag ng kanyang lolo Tomas na kanina pa marahil naghahanap sa kanya. May tao! Ang lolo Tomas ko tumatawag sa akin. Hinahanap na niya ako, Liwayway. Hindi pa niya ako dapat makita. Bakit naman? Dahil hindi pa tapos ang misyon ko. Sige na, paalam Pidyong. Magkikita pa tayo uli. Sandali, Liwayway! Saan ka pupunta? Hindi na sinagot pa ni Liwayway ang tanong ni Pidyong, kundi nagmamadali na itong tuloy-tuloy na lumayo hanggang sa tuluyang mawala sa may matataas na damo. Siya namang paglapit ni Lolo Tomas sa kanya na nag-aalala. Jasky ka, bata ka! Kanina pa kita hinahanap pa! Nandito ka lang pala! Wala na siya, Lolo. Wala? Sinong wala? Si Liwayway po. Abay, sinong liwayway? Wala ka namang kasama dito. Nag-iisa ka nang makita ko. Nananaginip ka na naman ba? Hindi, gising na gising po ako, Lolo. Kanina lang po may kasama ako dito at nandito siya. Magkausap nga kami. Tsaka, iniligtas ko pa nga po siya mula sa mga taong paniki na sabi niya, ibig kumuha daw sa kanya. Ano ba sinasabi mong bata ka? Kung ano-anong iniimbento mo salita. Palibasa, masyado kang mahilig na mga panood sa mga palabas tungkol sa kababalagan. Kaya napapanaginipan mo. Lolo Tomas, totoo po mga sinasabi ko sa inyo. Kanina lang may kasama po talaga akong babae rito. Ang ganda nga niya eh. Kaya lang makaluma. Parang galing sa panahon ni Mahoma. Parang galing sa libro ang itsura niya eh. Parang matandang tao. May sakit ka ba, Tomas? Aba, parang nilalagnat ka yata. Lo, wala po akong lagnat. At totoo po ang mga sinasabi ko sa inyo. May babaeng naligaw kanina rito. Iniligtas ko pa nga po siya, Lo. Totoo po yun. Tignan niyo pa po itong itak ko. Ayan o, may dugo pa.
Dugo po yan ng taong paniki na pinatay ko. At yung mga taong paniki na pinatay ko, hayan sila oh. Tinignan ni Tomas ang lugar na itinuro ng kanyang apo. Subalit wala namang anuman ang naroon. Walang taong paniki na pinatay daw niya. Wala ring dugo ang hawak nitong itak. Wala naman ah! Ala, kanina lang nandiyan ang pinatay kong taong paniki. Saka kanina lang, puro dugo itong talim ng itak ko. Apo, ang mabuti pa umuwi na lang tayo. Mukhang kung ano-ano na nangyayari sa'yo. Pero lolo, maniwala kayo sa akin. Lahat po ng sinabi ko sa inyo totoo. Tapos niyaya pa nga ako ng babae na ang pangalan ay Liwayway. Ang sabi niya, sumama daw ako sa kanila dahil ako daw ang kanilang magiging tagapagligtas. Ano ka mo? Magiging tagapagligtas? Abay, paanong mangyayari yon? Dahil nga po iniligtas ko siya sa pag-atake ng mga taong paniki. Tapos ang sabi pa niya, mula daw po siya sa, ano nga ba yun? Yun, lupain ng liwanag. Napakunot ang noo ni Lolo Tomas nang sabihin ni Pidyong ang tungkol sa lupain ng liwanag. Dahil pamilyar kay Lolo Tomas ang pangalan ng naturang lugar. Narinig na niya ang tungkol doon. Olo, bakit parang natahimik yata kayo? Alam niyo po ba ang lugar na tinatawag na lupain ng liwanag? Hindi na sinagot pa ni Lolo Tomas ang tanong ni Pidyong. Inaapo, bitbitin mo na ang mga itinali mong kahoy at nang makauwi na tayo, baka abutan pa tayo ng dilim dito. Sumunod na lamang si Pidyong sa kanyang lolo. Binuhat ang nakataling kahoy upang umuwi na sila. Habang naglalakad ang maglolo, ay wala silang imikan. Tahimik si Lolo Tomas, subalit ang isipan ay puno ng katanungan dahil sa mga ikinuwento ng kanyang apo. Kinagabihan, pagkatapos maghapunan ay naging ugali ng maglolo ang magpalipas ng oras sa labas ng kanilang bahay. Doon sila nagpapaantok. Nakatingin si Lolo Tomas sa kalangitan. Maliwanag ang buwan, kaya natatanglawan ng liwanag ng buwan ang bakuran ng bahay nila Lolo Tomas. Si Pidyong ang bumasag ng katahimikan dahil hindi pa rin nagsasalita si Lolo Tomas na dati naman ay nag-uumpisa ng kanilang pag-uusapan. Lolo, hindi pa rin po ba kayo naniniwala sa mga sinabi ko sa inyo kanina? Hindi agad sumagot ang matanda. Nakatingin lamang ito kay Pidyong. Ang liwanag ng buwan, no? Di kaya dyan yung lugar na sinasabi sa akin ni Liwayway na lupain ng liwanag? Doon daw po kasi sila nakatira eh. Tumitig si Lolo Tomas sa mga mata ng apo. Pidyong apo, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa ito. Kaya lamang, pagkakataon na ang siyang nagtakda. Dahil ramdam ko na sa mga darating na araw, ay mas marami ka pang madidiskubre na yung ipagtataka. Ano po? Tungkol naman po saan, Lolo Tomas? Sa nangyari sa'yo, sa nakita mong babae sa kakahuyan, at ang ginawa mong pagliligtas sa kanya. Ibig po bang sabihin naniniwala na po kayo sa akin? Oo po, naniniwala na ako sa'yo. Naibig ko sanang wag na lamang pansinin dahil alam ko kaakibat ng mga pangyayaring yon ang paghihiwalay nating dalawa. Ano po? Magkakaiwalay tayo, Lolo? Sapagkat dadaling ka sa lugar na kailangan mong marating, sapagkat yun ang nakatadhana sa'yo. Dahil nabibilang tayo sa lahi ng mga taong nakatakda upang magligtas at makatulong sa kapwa. Sa lumang panahon man o sa bagong panahon. Teka, Lolo Tomas, sandali lang po. Naguguluhan po ako eh. Hindi ko po kayo magets eh. Apo, mahirap ipaliwanag, subalit alam kong maiintindihan mo rin sa takdang panahon. Takdang panahon? Kailan po yun? Hindi ko pa rin alam. Ngunit batid kong napakalapit na noon. Teka, naguguluhan pa rin po ako, Lolo Tomas. Kung totoo nga po ang sinasabi nyo, paano ako magiging tagapagligtas? Pangkaraniwang tao lang ako eh. Tapos, sa ibang lupain pa yon. Apo,
May nakatakda para sa iyong magiging kapalaran. Halika, sumama ka sa akin. Meron ka pang dapat malaman. Tumayo ang maglolo at pumasok sa loob ng bahay. Sa isang lugar ng bahay ay may mga nakatambak na lumang gamit roon. Para kay Pidyong ay mga patapon yun dahil nga sa kalumaan. Subalit mahalagang bagay pala. Isang lumang baul na yari sa bakal na kinakalawang na ang hinila ni Lolo Tomas. Hindi ito nakakandado, subalit dahil sa kalumaan at pagkakaroon ng kalawang ay nahirapan ang matanda na buksan ito. Gayunpaman, pinagtiyagaan ito ni Lolo Tomas hanggang mabuksan ang kinakalawang na baul na gawa sa bakal. Mga lumang gamit ang naroon. May talim ng sibat, tabak at iba pang uri ng mga armas na gawa sa bakal. Nababalot na ng kalawang ang iba dahil sa kalumaan. Subalit kapag nilinisan ay tiyak na babalik sa dati. Isang supot na yari sa balat ng hayop ang kinuha ni Lolo Tomas sa loob ng kalawanging baul. Nakatingin lang doon si Pidyong na nasasabik at nag-aabang kung ano bang meron sa loob ng supot na yari sa balat ng hayop. Isang uri ng kwintas ang nasa loob ng supot. Nakapalawit sa kwintas ang isang kakaibang uri ng bato na kumikislap at ang kislap nito ay lumilikha ng kulay na katulad ng sa bahaghari. Nanlaki ang mga mata ni Pidyong nang makita ang kakaibang kwintas na hawak ng kanyang lolo. Wow! Ang ganda niyan, Lolo ah! Ano pong klaseng kwintas yan, Lolo Tomas? Isang kwintas ito na may taglay na mutya. Mutya ng bahaghari. Sinasabi na ito ay nakuha kasama ng palayok na may lamang ginto na natagpuan sa dulo ng bahaghari. Pambihira! Ngayon lang po ako nakarinig ng mutya ng bahaghari ah. Meron pala nun. Ang tungkol dito ay sinabi lang sa akin ng aking lolo Pidong, ang tatay ng tatay ko. Lolo niyo po siya, Lolo Tomas? Na lolo mo sa talampakan. Bakit niyo po itinago lang dito sa baul, Lolo Tomas? Dahil wala akong paggagamitan yan. Isa pa, hindi lahat ng pinagpapasahan o nagmamana ng mutyang ito ay mabuti ang idinudulot. Kaya pinili kong itago na lamang. Natakot po kayo, Lolo? Oo, apo, tama ka. Isa pa, umabot ako sa edad na 18 na walang anumang nagpakita sa akin o nagparamdam upang gamitin ko ito. Ibig lang sabihin ay hindi ako ang siyang karapat-dapat para humawak at mag-alaga sa mutya ng bahaghari. Pero ngayon po inilabas niyo na to. Ano pong ibig sabihin nun? Apo, ramdam kong ikaw ang siyang karapat-dapat. Kaya ipapasa ko sa iyo at ipagkakatiwala ang mutyang ito, Pidyong. Sigurado po ba kayo, Lolo Tomas? Oo, apo. Yung pagpapakita sa iyo ng babaeng sinasabi mong mula sa lupain ng liwanag ay pagpapatunay lamang na ikaw ang siyang itinadhana upang mag-alaga sa mutya. Kaya magkakaroon ka ng mabigat na gampanin, mahaharap sa pakikipagsapalaran. Teka, Lolo Tomas. Bigla naman po yata akong kinabahan sa mga sinabi niyo. Ang simple-simple po ng buhay ko kasama kayo tapos magiging komplikado. Sabi ko nga sa iyo, wala akong magagawa. Maging ikaw ay hindi maaaring tumutol kung yun ang siyang nakatadhana para sa iyo. E paano po kung ayaw ko, Lolo? Kahit tumanggi ka at iwasan mo, apo, hahabulin ka ng mga pangyayari at pilit kang dadalhin kung saan ka nararapat. Wala kang magagawa kundi tanggapin ang iyong kapalaran dahil yun ang nakatakda sapagkat mula ka sa mga lahi ng tagapagligtas. Natahimik si Pidyong dahil sa ipinaliwanag ng kanyang lolo Tomas na hindi niya pwedeng tanggihan, kundi kahit ayaw niya ay dapat niyang tanggapin dahil yun ang kanyang kapalaran. Kinuha ni Lolo Tomas ang kamay ng apo at inilagay sa magkadikit na palad nito ang kwintas na may mutya ng bahaghari. Ayaw pa sana yung hawakan ni Pidyong
pero ipinilit yun ng matandang lalaki. Habang nasa loob ng nakakuyom na palad ni Pidyong ang agimat, ay may kakaibang enerhiya siyang naramdaman. Enerhiya na gumapang sa kanyang buong katawan. Nanginig at tila nanigas ang kanyang mga braso, kamay, binti at paa. Pinagmasdan naman siya ng kanyang lolo Tomas na merong pagtataka. Subalit hindi yun pinakialaman ng matanda. Inisip niyang bahagi yun ng pagpasa niya ng kwintas kay Pidyong. Maya-maya lang ay pumayapa na si Pidyong. Nawala na ang tila panginginig niya. Napahiga si Pidyong dahil pakiramdam niya ay nanghina siya. Subalit saglit lang ay bumalik ang kanyang lakas at ramdam ni Pidyong na may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Subalit hindi pa niya mawari. Ang tanging natitiyak niya, hindi yun pangkaraniwan. Bago pa iwan ng maglolo ang lugar na kinaroroonan ng mga tambak nilang gamit, ay may ipinaalala sa kanya si Lolo Tomas. Pidyong apo, hindi ka na gaya ng dati dahil sa tungkuling nasa iyong balikat. Kaya anuman ang mangyari at saan ka man dalhin na magiging kapalaran mo, sumunod ka lamang. Huwag mo kong alalahanin. Magkakalayo po talaga tayo, Lolo? Ganun po ba talaga? Oo, apo. Kaya handa na ako at tanggap ko na yon. Ang mas mahalaga ngayon ay magampanan mo ang iyong tungkulin at ipagpatuloy ang dangal ng ating lahi kung saan tayo nakilala. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Tomas. Kahit magiging mahirap po, lalo na't magkakalayo tayo, tatanggapin ko po. Lalo na't sinasabi niyong itong nakatakda at ito ang aking kapalaran. Isinuot na ni Pidyong ang kwintas at umalis na sila ng kanyang lolo sa lugar na may mga tambak na lumang gamit. Lumalalim na ang gabi, kaya kailangan na nilang magpahinga dahil kinabukasan ay hindi batid ni Pidyong kung ano ba ang naghihintay na kapalaran sa kanya. Subalit ng gabing yun ay hindi makatulog si Pidyong. Maraming naglalaro sa kanyang isipan, ngunit kailangan niyang matulog at magpahinga dahil bukas ay kailangan muli niyang tulungan ang kanyang lolo sa mga gawain nito. Kaya ipinikit na lamang ng binata ang kanyang mga mata. Pinilit niyang matulog upang makapagpahinga. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal ng maglolo, ay naghanda silang muli upang tumungo sa kakahuyan. Tila walang nangyari sa mga lumipas na magdamag. Hindi na nila napag-usapan ang tungkol sa kwintas na ibinigay sa kanya ni Lolo Tomas. Gaya ng dati, ay muling sakbit ni Pidyong ang kanyang arnis. Nasa bewang naman ang itak na gamit niyang pamputol sa mga tuyong kahoy. Nadagdag nga lang ngayon ay ang pagkakaroon niya ng kwintas na ibinigay ng kanyang lolo. Kapag ganong nangunguha sila ng kahoy na uulingin at ipagbibili, ay nagkakanya-kanya sila ng lakad upang magkita na lamang sila sa isang lugar kapag tapos na sila sa pangunguha ng kahoy upang sabay pa rin silang uuwi. Subalit bago pa maghiwalay ng direksyon ng maglolo, ay may binitiwang salita si Lolo Tomas sa kanyang apo. Sana apo, magkita pa ulit tayo mamaya. Oo naman po, Lo. Magkikita pa ulit tayo. Naghiwalay na ng direksyon na pupuntahan ang maglolo. Nabanggit ni Lolo Tomas ang ganon dahil malakas ang kutob niya na merong mga mangyayaring hindi niya inaasahan. Namumutol na ng mga sanga ng kahoy si Pidyong. Naisip niya na kailangan niyang makarami. Habang abala sa pamumutol, ay nakaramdam siya ng kung anong kaluskos mula sa hindi kalayuan. Kasunod ay sigaw ng boses na pamilyar sa kanya. Boses yun ni Pinsan ah! Bakit kaya siya sumisigaw? Mukhang may di magandang nangyari kay Batchoy ah! Pasaway talaga! Iniwan ni Pidyong ang kanyang ginagawa at hinanap ang pinsan na tila nangangailangan ng tulong. Agad naman niyang nakita na nakabitin ng patiwarik ang pinsang si Batchoy. Nakatali ang isang paa nito dahil nasilo sa isang bitag. O pinsan! Pambira ka! Anong ginagawa mo dyan? Gusto mo bang mag-alatarsan ha? Nagtatanong ka pa talaga! Pwede mo ba tulungan na lang ako makababa?
Ang sakit na sa paa eh. Baka mamaya matanggal lang isa kong binti. Hinanap ni Pidyong ang tali ng silo upang putulin yon. Agad naman niya yung nakita. Humanda ka, pinsan ha! Puputulin ko na tong tali para hindi ka na nakabitin dyan. Sandali lang. Baka mapasama ang bagsak ko eh. Huwag mong basta puputulin. Oo na, ako na ang bahala. Aalalayan ko na lang. Hawakan ko lang tong tali para hindi ka bumagsak. Pinutol na ni Pidyong ang tali ng bitag at hinawakan yon upang mapigilan ang biglaang pagbagsak ni Batchoy, kaya maingat at dahan-dahan itong naibaba mula sa pagkakabitin. Saka nilapitan ni Pidyong upang alisin ang tali sa paa ng pinsan. Wisit talaga oh. Ang malas ko naman. Sa dami ng mahuhuli sa patibong na yon, ay ako pa ang nasilo. Para saan ba yung silo na yun? Para sa ligaw na hayop o kaya sa baboy ramo. Tama lang naman, di ba? Masyado kasing layas at hindi maingat kaya ikaw ang nahuli. Saka isa pa. Mukha ka namang baboy ramo eh. Pare ko naman, pinsan. Masyado ng personal yun ah. At nasaktan ka pa sa lagay na yan ha? Tignan mo nga yung itsura mo. Nilait mo na naman ang katabaan ko. Buti na lang pala't narinig kita at kasalukuyang nandito ako sa kahuyan. Dahil baka dito ka naabuti ng gabi kung walang makakakita sa'yo. Tapos naku po, sigurado ko na pagpepiestahan ka rito ng mga aswang. Uy, huwag ka naman ganyan. Oo na. Salamat na sa'yo dahil iniligtas mo ako. Huwag ka kasi masyadong pasaway para hindi ka napapahamak. Nag-uusap ang magpinsan nang mula sa isang bahagi ng gubat ay minsan pang nagpakita kay Pidyong si Liwayway. Salamat at nakita ulit kita, Pidyong. Oh, nandito ka rin pala, Liwayway. Uy, chika babes. Magkakilala kayo, pinsan? Oo, Batchoy. Nagkakilala na kami kahapon ni Liwayway dito din sa Kakahuyan. Liwayway, siya nga pala ang pinsan ko, si Batchoy, na laging gutom at mahilig lumamon. Pinsan naman eh. Ipinakilala mo nga ako dito sa magandang dilag. Inilaglag mo naman kagad ako. Nagagalak akong makilala ka, Batchoy. Ako man, Liwayway. Oh, wala bang beso-beso man lang? Ano? Ano yung beso-beso? Huwag mong intindihin yun. Kalokohan lang ni Batcho yun. Huwag mo na siyang pansinin. Habang nag-uusap ang tatlo, ay minsan pang may dumating na mga taong paniki na ang pakay ay kunin si Liwayway. Nanlaki ang mga mata ni Batchoy sa nakita. Bagamat naging pamilyar na kay Pidyong ang mga taong paniki. Andito na naman pala mga pangit na to. Napatay ko na sila, di ba, Liwayway? Iba sila. Natuntun na rin ng ibang taong paniki itong kinaroroonan ko. At maging sila ay nakakarating na dito mula sa lupain ng dilim. Pinsan, pa kung anong gawin sa atin ng mga halimaw na yan ha? Ayoko pang mamatay, hindi pa ako nagkakajowa. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa kanila, pinsan. Bago pa makalapit ang mga taong paniki kina Pidyong, ay tila nasilaw na ang mga ito sapagkat biglang nagbigay ng liwanag at kumislap ang suot na kwintas ng binata. Kasunod ay ang pagkakaroon ng tila bahagari. Napahawak si Batchoy kay Pidyong, samantalang tila nauunawaan naman ni Liwayway ang ibig sabihin ng lumitaw na bahagari, kaya humawak siya sa braso ng binata. Saglit pa ay hinigop sila ng bahaghari. Iniluwa ang tatlo sa isang lugar na tila paraiso. Maraming magagandang halaman at merong isang malinaw na lawa na ang tubig ay kumikislap na parang diamante. Pambihira! Wow! Anong lugar to? Bakit tayo dinala rito ng bahagari? Pinsan, ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan ah. Huwag ka na maraming tanong dyan, Batchoy. Dahil ako man, hindi ko rin naiintindihan. Nandito kayo sa aming mundo. Sa lupain ng liwanag. Dinala tayo rito ng bahagari mula sa iyong suot na kwintas, Pidyong. Kaya tama ako. Ikaw nga ang aming tagapagligtas. Uy, astig ah. Tagapagligtas ka raw, pinsan. Ang angas. Superhero ka nga. Ibang klase.
Maraming salamat, Pidyong. At pumayag kang makarating dito sa aming lupain. Tiyak na matutuwa si Ama kapag nalaman niya na kasama ko ang aming tagapagligtas. Sumama kayo sa amin upang maipakilala ko kayo kay Ama. Lumakad na si Liwayway at nakasunod ang magpinsan. Palinga-linga ang mga ito. Pinagmamasdan ang bawat lugar na kanilang dinadaanan. Isang matandang babae ang sumalubong kay Liwayway nang makita ito. Mahigpit na yumakap at biglang umiyak ang matandang babae na sumalubong sa dalaga. Wayway, Apo! Salamat! Salamat at ligtas ka! Lola Rosal, si Ama, nasan po siya? Kailangan niya makausap ang mga kasama ko. Natahimik ang matandang kausap ni Liwayway. Nakatingin ito sa dalaga. Bakit po, Lola Rosal? May nangyari po ba kay Ama? Bihag ang iyong ama, Iha. Nakakulong siya sa lupain ng dilim. Sa lugar ni Dabilo, ang pinuno ng dilim. Paano nangyari yun, Lola Rosal? Sinala kayo lupain natin ng mga kampo ng dilim. Iba't ibang uri ng aswang na mga pinagkakatiwala ang kawal ni Dabilo. May mga kalalakihan silang pinatay at ang iyong ama ay dinukot nila. Bakit po dinukot si Ama, Lola? Dahil lang nais ni Dabilo ay ang iyong ama ang gawing pabalik para sa kanyang hinahangad na maging asawa. At sino naman po yun, Lola Rosal? Ikaw, Liwayway. Ikaw ang nais na maging asawa ng pinuno ng dilim. Pakakawalan lamang niya ang iyong ama kapag pumayag ka na maging asawa ni Dabilo. Napakasama niya. Ayoko. Hindi ako papayag na maging asawa ng isang masamang nilalang. Kapag hindi ka pumayag, Liwayway, malalagay sa panganib ang buhay ng iyong ama. Papatayin niya si Matipuno. Pero hindi ko po kaya magpakasal sa pinuno ng dilim, Lola Rosal. Nasa kamay mo ang kaligtasan ng iyong ama, Liwayway. Hindi po ako papayag sa ibig mangyari ni Dabilo. Malaking kahangalan ang nais niya. Sino nga pala ang mga kasama mo? Mukhang taga-ibang daigdig sila. Galing po sila sa daigdig kung saan po ako napadpad. Nagpapasalamat nga po ako na dahil sa kanila ay nakabalik po ako dito ng ligtas sa ating lupain. Ako po si Pidyong, Lola. Ako naman po si Batchoy. Pinsan po ko ni Pidyong, Lola. Lola, may pagkain po ba kayo? Gutom na po kasi ako eh. Oo, may pagkain kami nakahanda. Halika kayo. Liwayway, marahil ay kailangan muna nila kumain. Tila malayong lupain ang inyong pinagmulan at nagugutom sila. Mamaya na lamang natin ipagpatuloy ang ating pag-uusap. Opo, Lola Rosal. Halika kayo, Pidyong, Batchoy. Sumunod kayo sa akin upang makakain na tayo. Sa isang malawak na bulwagan, dinala ni Liwayway ang magpinsan. Inutos naman ni Lola Rosal sa mga kadalagahang naroon na ilabas ang kanilang mga nilutong pagkain. Kaya ilang sandali lang ay napuno ng sari-saring pagkain ang malapad na mesa sa bulwagan. Mga karne ng hayop, inihaw na isda, at sari-saring prutas. Hane pa, parang piyestahan na. Siguro naman wala ka ng reklamo ngayong pinsan. Tiyak na bundat ka sa dami ng pagkain na nasa harapan natin. Pinsan, tamang napasama ako sa'yo. Hindi pala ako magugutom sa lugar na ito. Sandamakmak ang pagkain. Hinay-hinay ka lamang at baka maimpatyo ka. Nakakahiya kung dito ka pa magkakalat. Huwag ka mag-alala, Pinsang Pidyong. Alalay lang ang gagawin kong pagkain. Sige na, kumain na kayo, Liwayway. Sabayan mo na lang sila sa pagkain. Sumunod naman si Liwayway. Niyaya na niyang kumain ang magpinsan. Hindi malaman ni Batchoy kung ano ang una niyang kukuning pagkain. Halos tinikman niya ang lahat ng pagkaing nakahanda. Nagustuhan din ni Pidyong ang mga pagkaing naroon. Pagkatapos ng mahigit isang oras pagkalipas nilang kumain, ay muling lumapit sina Liwayway at Lola Rosal kay Pidyong. Samantalang si Batchoy, dahil sa labis na kabusugan, ay inantok at nakatulog. Paumanhin, kumakaistorbo kami sa iyo, Pidyong. Wala yun, Liwayway.
Sige, ano bang pag-uusapan natin? Nabanggit kasi sa akin ni Liwayway na kaya kasama ka niya rito sa aming lupain, Pidyong, ay dahil ikaw ang aming tagapagligtas. Ang totoo po niyan, Lola Rosal medyo duda pa rin po ako sa bagay na yan. Pero paulit-ulit po na sinasabi sa akin ni Liwayway. Kaya, di sige, ako na nga po siguro. Sa unang kita ko pa lang sa'yo, binata, ay iba na ang nararamdaman ko. Tunay na ikaw nga ang aming hinihintay. At ang isa sa magpapatunay niyan, dahil sa suot niyang kwintas, ay nakabalik ako dito sa ating lupain. Tama ka, Apo. Yamang ikaw nga ang aming tagapagligtas. Kaya nakikiusap kami na iligtas mo ang ama ni Liwayway. Pidyong, nagmamakaawa ako sa'yo. Ikaw ang tangi naming pag-asa. Hindi ko kakayanin kapag may masamang nangyari sa aking ama. Maaari nilang patayin si Matipuno, kundi pumayag si Liwayway na magpakasal siya sa pinuno ng dilim. Subalit, kahit patayin nila si Matipuno, hindi pa rin sila titigil upang hindi kunin si Liwayway. Kaya ikaw lamang ang tangi naming pag-asa, Pidyong. Gising na noon si Batchoy at narinig ang mga sinabi ni Lola Rosal at Liwayway. Naku, kaya-kaya po yan ang pinsang ko. Kwento nga niya na siya ang pumatay sa mga taong paniki na nakarating sa aming lupain Sino nga palang makakasama ko sa pagtungo sa lupain ng dilim na sinasabi niyo? Mag-isa ka lang, Pidyong. Ngunit, maaari kang samahan ng pinsan mo kung gusto mo. Sandali! Bakit po ako? Wala naman po akong kinalaman dyan Hindi maaaring sumama ang mga kalalakihan dito sa aming lupain. Mas mapanganib yun. Wala silang kakayahan upang labanan ng mga kampong aswang ni Dabilo. Kapag nagkataon, maaari pa silang maging kapanalik ni Dabilo kapag ginamitan sila ng itim na kapangyarihan. Kaya, madadagdag pa sila sa mga aswang na makakalaban mo. Kung ganun, tayong dalawa na nga lang, Batchoy. Seryoso ka ba talaga, pinsan? Oo naman. Huwag kang mag-alala, Batchoy. Pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, mas masasarap na pagkain ang ihahanda namin para sa'yo. Ayun! Ayos! Ano pang hinihintay natin, pinsan? Tara na! Puntahan na natin si Dabilo para iligtas ang airpat ni Liwayway. Kakausapin ko ang isa sa aming utusan upang samahan kayo sa bukana ng lupain ng dilim. Hanggang doon lang niya kayo maihahatid. Tinawag ni Lola Rosal ang lalaking utusan na magsasama kina Pidyong. Kaya saglit pa ay lumakad na sila patungo sa ikatlong bundok kung saan naroon ang lupain ng dilim. Halika, Liwayway. Kailangan nating ihingi ng patnubay sa mahal na bathala ang gagawing pakikipagsapalaran ni Pidyong sa kamay ng mga kampon ng dilim. Opo, Lola Rosal. Bilang mga kababaihan dito sa lupain ng liwanag, ayun ang tangi nating magagawa. Ilang oras din ang naging paglalakbay ni Pidyong at Batchoy kasama ang utusan bago nila narating ang bukana ng lupain ng dilim. Iniwan na sila roon at nagbalik na ang utusan sa lupain ng liwanag. Andito na tayo, Batchoy. Pinsan, ikaw na lang kaya tumuloy. Parang natatakot na ako Susunod na lang ako dun sa nagatid sa atin dito. Kita mo to si Raulong to. Sige, subukan mo akong iwan rito. At kapag may lumitaw na halimaw, ikaw ang una kong ipapain. Uy, wala namang ganunan. Nagbibiro lang yung tao Pinsan mo ako, di ba? Yun na nga Pinsan mo ako pero gusto mo akong iwan. Magpinsan tayo, di ba? Kaya dapat walang iwanan. Kung mamamatay ako, mamamatay tayo ng sabay. Oo na, sige na. Hindi na kita iiwan. Kinuha ni Pidyong ang itak na nasa kanyang bewang. Oh, hawakan mo to, Batchoy. Oh, anong gagawin ko dito sa itak? Nangangahoy ba tayo dito? Anak ng... Yan ang magiging sandata mo. At sa akin naman tong arnis. Okay, kaya kong gamitin to. Mas mahirap kung wala akong kahit na anong sandata Nasa pag-uusap ang magpinsan nang bigla silang makarinig ng mga tunog. Huni ng mga nilalang na noon lang nila narinig.
Nakarinig din sila ng mga yabag na tila tumatakbo na papalapit sa kanila. Agad na inalihan ng takot si Batchoy. Pinsan, ano mga yun? Parang patungo dito sa kinaroroonan natin ah. Hindi ko rin alam, Batchoy. Basta umanda ka. Maging mapagmatsyag ka. Hawakan mong maigi ang tangan mong itak. Yan ang magliligtas sa'yo. Lumakas ng lumakas ang ingay na kanilang naririnig hanggang sa ganap nilang nakita ang mga nilalang ng dilim na pasugod sa kanila. Mga kakaibang uri ito ng mga aswang. Merong nakakatakot na itsura. Matutulis at malalaki ang mga tenga. Ang mga balahibo sa kanilang katawan at sa gawing likuran ay tila mga tinik na matutulis. Ang mga nag-aapoy na mga mata ay kakikitaan ng galit na handang umatake. Naghanda ang magpinsan. Nagtalikuran sila dahil nagsimula na ring paikutan ng mga aswang sina Pidyong at Batchoy. Kaya natin to, Batchoy. Lalaban tayo. Sabayan! Hindi ko sure, Pidyong. Kaya mo yan, pinsan. Magtiwala ka. Saka may tutulong sa atin. Bahala na. Isipin mo na lamang, mga litso ng mga aswang na yan, na kapag nagapi mo, ay pwedeng-pwede mo silang lantakan. Sumugod na nga ang mga aswang. Agad na iwinasiwas ni Pidyong sa ere ang kanyang hawak na arnis. Laking gulat ni Pidyong na ang arnis na kanyang hawak ay nagliwanag. Ang bawat aswang na tamaan noon ay napapatungal dahil nag-iiwan yun ng apoy sa katawan ng bawat aswang. Samantalang nawala naman ang kaba ni Batchoy at nakipagsabayan na siya sa mga aswang. Sumusugat at nag-iiwan ng malaking hiwa sa katawan ng mga aswang ang bawat tamaan ng itak na hawak ni Batchoy. Dahil sa pagtulong ni Batchoy kay Pidyong ay tila nagawa na rin siyang palakasin at gabayan ng mutya ng bahaghari. Siya man ay nadamay sa lakas na ibinibigay nito upang harapin ang mga kampon ng kadiliman. Sige, lumapit pa kayo. Kala nyo tignan natin kung hanggang saan ang tapang nyo. Lapit! Aba, ayos Ang husay mo makipaglaban, pinsan Hindi ko nga rin alam Huwag ka na lang maingay, baka mausog pa. Pero kaya ko palang humarap sa mga pangit na aswang na to, no? O pinsan, ayan! Aatake na yung aswang sa likod mo! Nasa likod ko? Hetong sa'yo! Yan! Tagpasan leeg mo ngayon! Ako naman, heto tikman nyo! Ang bangis ng arnis ko! Ha! Ha! Halos tumalsik ang ulo ng aswang sa lakas ng pagkakahataw ni Pidyong. Grabe! Wala na sila, pinsan. Nagsipulasan na ang iba. Nabahag na mga buntot. Baka humingi lang ng backup yung mga yon at bumalik. Di bumalik sila. Handang-handa na ako uli. Habang wala sila, Batchoy, siguro kailangan na nating ituloy ang paglalakbay natin. Nasa bukana pa lang tayo ng lupain ng dilim. Hindi pa tayo umaabot sa pinakagitna nito kung saan natin makikita ang ama ni Liwayway. Tutal, wala na tayong magagawa pa, kaya tara na. Ituloy na lang natin. Wala na tong urungan. Yan ang gusto ko sa'yo, pinsan. Matapang kang tao. Excited na kasi ako Saan? Sa pagharap mo sa kampo ng dilim na makakaengkwentro natin? Hindi Excited na ako sa mga masasarap na pagkain ihahanda nila sa pagbabalik natin. Anak ng tutsang, oo. Pagkain na naman Tara na nga. Ituloy na natin ang paglalakbay natin. Mahalaga ang bawat oras dahil buhay ng ama ni Liwayway ang nakataya dito. Okay. Lalo na ngayong nasa kondisyon na ako. Ipinagpatuloy na ng magpinsan ang paglalakbay patungo sa mismong lupain ng dilim. Bagamat palaisipan pa rin sa kanila kung ano ba ang kapalarang naghihintay sa kanila sa lupain na yon. Samantala, sa lupain ng dilim, nagpapahinga ang kanilang pinunong si Dabilo. May mga tila siga ng apoy sa lugar na kanilang kinaroroonan na nagbibigay ng liwanag. Habang nakaupo sa isang upuan at kumukuya-kuya-kuy pa ito at ilang magagandang babaeng alipin ang nagsisilbi dito. Merong nagpapakain ng prutas, may nagmamasahe sa mga paa at ang isa naman ay nasa kamay. Lumapit sa kanya ang pinagkakatiwalaang tauhan
na si Adobe. Paumanhin sa aking pangabala, Pinunong Dabilo. Anong kailangan mo, Adobe? May balita ka na ba tungkol sa pagpayag ni Liwayway sa aking alok? Tungkol po doon ay wala pa. Naiinip na ako, Adobe. Hanggang kailan niya ako paghihintayin? Baka nakakalimutan niya na hawak ko ang kanyang ama. Tiyak na alam yun ni Liwayway. Siya nga pala, meron ako nasagap na balita na tiyak na hindi mo ikatutuwa, Pinunong Dabilo. At ano naman yun? Nag-ulat na mga tauhan natin na nagbabantay sa may bukalang daan patungo rito. May 2 nilalang na patungo sa ating lupain. At nakalagpas sila sa bukana ng daan. Anong ibig mong sabihin? Napagtagumpayan nilang harapin ang mga aswang na aking kapanalig? Ang mga aswang na nagbabantay sa bukanang daan? Gano'n na nga po, Pinunong Dabilo. At naglalakbay na sila patungo dito sa atin. Hindi sila dapat makarating dito. At anong sadya ng 2 nilalang na yun? Isang bagay lang ang aking nakikitang dahilan, Pinuno. Ang iligtas ang ama ni Liwayway. Mga hangal sila. Hindi mangyayari yun. Bago pa nila makuha ang ama ni Liwayway, mamamatay na muna sila. O kaya, patay nilang daratnan si Matipuno. Kung ganon, Pinunong Dabilo, anong gagawin natin? Tinatanong pa ba yan, Adobe? Baka wala ng pangkat na malalakas na aswang na siyang haharap sa 2 dayo na patungo sa ating lupain. Pasusunod po, Pinuno. Gawin mo na. At inaasahan ko na magandang balita ang susunod mong sasabihin sa akin. Dahil walang katiyakan ang lugar na pupuntahan ni Pidyong at Batchoy, kaya patuloy lang sila sa paglalakad. Umaasa na darating din sila sa lupain na kanilang pakay. Pinsan, pahinga na muna tayo. Pagod na ako eh. Grabe ka, ang bilis mo naman mapagod. Ano ba gagawa ko? Pagod na nga ako eh. Katunayan nga, gutom na rin ako eh. Umanap kaya muna tayo ng mga kain. Baka may mga tanim ditong puno na mayroong bunga na pwede nating kainin. Ay nako, umiral na naman ang kasibaan mo. Kapag hindi ako kumain, manghihina ako, pinsan. Baka hindi sa pakikipaglaban ako mamatay kundi sa gutom. Ang dami mong pang sinasabi. Tara na, humanap na tayo ng mga ngata mo. Ikaw talaga, susunod ka rin lang naman. Ang dami mong panreklamo. Doon tayo, mukhang marami mga tanim na halaman doon. Naganap na ng makakain ang 2. Isang puno ng saging na hitik sa hinog na bunga ang nakita nila. Yun, ayos! Jackpot! Mga hinog na saging! Pwede na to, pinsan! Talo-talo na to! Dahan-dahan sa pagkain yan, pinsan ha. Kapag naparami ka ng kain yan, baka magkaproblema ka na naman sa pagdumi. Ikaw rin. Dadamihan ko na lang ang inom ng tubig. Kumain na tayo at talagang di ko na kaya. Kumukulo na ang tiyan ko. Nagre-reklamo na mga bituka ko. Agad na nilantakan ni Batchoy ang hinog na saging na kanilang nakita. Tumitikim-tikim lang si Pidyong dahil hindi pa naman siya nakakaramdam ng sobrang gutom. Habang nakakarami na ng kanin ng saging si Batchoy, ay may naamoy nakakaiba si Pidyong. Masakit yun sa ilong. Anak ng tutsang oo. Yan na nga ba ang sinasabi ko, insan? Hinay-hinay lang kasi ayan tuloy. Mukhang kailangan mo pa magbawas ngayon. Ano ba sinasabi mo dyan, Pidyong? Nagpasabog ka na naman ng mabahong amoy. Ano ka ba? Sana pinigilan mo man lang. Hindi ko alam ba sinasabi mo, no? Hindi pa nga ako nagpapalabas sa mabahong amoy eh. Ibig mo sabihin eh, hindi ikaw nagpasabog ng utot? Hindi, no? Teka, oo nga no. Ang baho nga no na. Naaamoy ko na rin. Kita mo na? Sarili mong amoy nababahuan ka? Ano ka ba, hindi nga galing sa akin yun, Pexman. Kahit matsugi man ang butikin ng kapitbahay natin. Hindi sa akin galing yun. Lalo namang hindi galing sa akin. Pero grabe, sobrang baho talaga. Ang sangsang. Iginala ni Batchoy ang kanyang paningin. Gayon na lamang ang kanyang pagkagulat sa kanyang mga nakita. Grupo ng mga aswang na kung tawagin ay amalanhig ang paparating. Nakakadiri ang mga itsura ng mga ito na tila mga naaagnas ang mga katawan.
Nahuhulog ang mga nabubulok na laman kaya lumilika ng nakakasulasok na amoy. Panibagong grupo ng mga aswang na naman yan, Batchoy. Mukhang hindi yata mauubusan ng aswang sa lugar na ito ah. Ibig sabihin Lanlon, nandito na tayo sa lupain ng dilim. Kaya narito na rin ang iba't ibang uri ng aswang na maaari nating makaharap. Lahat sila ay kampo ng kanilang pinuno na si Dabilo. Ayon sa mga sinabi ni Liwayway at Lola Rosal. Nawala na tuloy ako ng gana, pinsan. Hindi ko matake ang amoy ng mga aswang na yan. Nakakadiri. Amoy imbornal sila. Tuloy-tuloy ang paglapit sa magpinsan na mga aswang na amalanig. Ang mabahong amoy ang unang panlaban ng mga ito dahil nasisira ang konsentrasyon ng sino mang makakaharap ng mga nilalang na to dahil sa nakakasulasok na amoy. Pinsan, hindi ko na talaga matake ang amoy ng mga to. Umatake na ang mga amalanhig kay Batchoy. Gamit ang kanyang sandatang itak ay madali niyang nagagapi ang mga ito. Yun nga lang, tila walang kamatayan ang mga amalanhig. Anak nang, bumabangon sila uli. At kahit nagkakaiwalay na ang mga bahagi ng katawan nila dahil sa pagkakataga ko sa kanila, nagdurugtong uli sila. Tama ka, Batchoy. Mukhang hindi matatapos ang pakikipaglaban natin sa kanila. Bumabangon uli sila na parang walang nangyari. Oo nga, pinsan. Ikaw, baka may magagawa ka. Sige, akong bahala, titignan ko. Ako naman ang haharap sa kanila gamit tong aking arnis. Umatake ang mga amalanhig kay Pidyong. Tumitilapon ang bawat bahagi ng katawan ng mabahong nilalang kapag tinatamaan ng arnis ni Pidyong. Subalit nabubuo itong muli. Dumidikit sa bahagi ng katawan na naputol at muling tatayo upang makipaglaban kay Pidyong. Wala nga yatang kamatayan ng mga to. Pidyong, ano nang gagawin natin? Akong bahala. Ito na lang ang tangi nating pag-asa. Hinawakan ni Pidyong ang palawit ng kanyang kwintas, saka ito bumulong. Mutya ng Bagari, ikaw na lang ang aming tanging pag-asa. Kaya kailangan namin ng tulong mo. Pagkatapos nakausapin ni Pidyong ang mutya ng Bahagari, ay lumikha ito ng nakakasilaw na liwanag. Liwanag na kinatatakutan ng mga amalanig. Nasilaw sila sa liwanag, sumisigaw at umuungol dahil sa sakit at pagkasilaw na nararamdaman. Hindi nila kaya liwanag, pinsan. Unti-unti sila nanghihina at parang napapasok ka nilang katawan. Tama ka. Nahuli natin. Liwanag ang kahinaan ng mga amalanig. Dahil sa liwanag ay nanghina ang mga kampon ng dilim. Bumagsak sa lupa ang mga ito. Pagkadakay unti-unting nalusaw ang katawan hanggang sa tuluyang maglaho. Wala na! Wala na sila, pinsan! Tinunaw na sila ng liwanag mula sa kwintas mo! Ang astig ng kwintas mo na yan! Sana all! Magkaroon din sana ako ng ganyan! Nagapi na natin ang ikalawang pangkat ng mga kapanalig ng pinuno ng dilim. Kaya makakarating na tayo sa lugar na kinaroroonan ng ama ni Liwayway. Kaya mismong ang pinuno na ng dilim ang ating makakaharap. Ganun ba yun? Marahil ganun na nga. Kaya dobling paghahanda ang dapat nating gawin, pinsan. Samantala, sa lupain ng dilim, nagngingit-ngit sa galit si Dabilo. Nakarating kagad sa kanya ang mga pangyayari. Mga walang silbi! Mga inutil silang lahat! Huminahon po kayo, Pinunong Dabilo. Paano kung hihinahon kung ganyan ang balitang matatanggap ko? Isa lamang po ang ibig sabihin nun, Pinuno. Hindi pang karaniwan ng dayo na ngayon ay nakapasok na sa ating lupain. Kung nagawa nilang gapiin ang magkakasunod na pangkat ng mga aswang, tayo na ang huling haharap sa kanila. Ganun na nga, mahal na Pinuno. Dalhin sa akin ang ating biyag na si Matipuno. Siya ang ating alas para itigil ng mga dayo ang kanilang pakay. Subalit, si Matipuno ang siyang gagamitin mo upang makuha mo ang kanyang anak na si Liwayway. Alam ko kung gaano mo hinahangad na maging asawa ang anak niya. Oo, hindi pa rin yun nagbabago at matutupad yun. Dahil walang maaaring pumigil sa aking hangarin. Magiging asawa ko si Liwayway at siya magiging reyna ng dilim. Sa lupain naman ng liwanag, laking gulat ni Lola Rosal na hindi niya nakita sa higaan si Liwayway.
kaya agad niyang ipinagtanong ito sa kanilang mga utusan. Iisa lang ang naging sagot ng mga ito. Umalis si Liwayway at ang pakiwari nila ay patungo sa lupain ng dilim. Napakatigas talaga ng ulo ni Liwayway. Nag-uusap na kami na dito lang siya at ipaubaya na sa 2 dayo ang pagharap sa mga kampo ng dilim at pagliligtas sa kanyang ama. Paano ko mapahamak ang aking apo? Malayo na ang narating ni Liwayway. Gaya ng sinabi ng mga utusan kay Lola Rosal, ay sumunod nga ito kina Pidyong at Batchoy. Nakarating na ito sa bukana ng daan ng lupain ng dilim. Walang kahit na anong aswang o malignong umahadlang sa akin. Malaya ako nakapasok. Isa lamang ang ibig sabihin nun. Napagtagumpayan nila Pidyong ang mga aswang na humarang sa kanila. Hindi ako nagkamali. Talagang maaasahan sila. Tunay na tagapagligtas. Nakaramdam ng kasiyahan si Liwayway sa mga oras na yun. Alam niya na malapit na sa inaasam na tagumpay ang ginagawang pagliligtas ni Pidyong sa kanyang ama. Itutuloy ko na ang aking paglalakbay. At sa lupain ng dilim, Jack, magkikita kami ron ni Pidyong. Dahil wala ng panganib sa mga dinaraanan ni Liwayway, kaya malaya siyang nakakadaan sa mga lugar na dati puno ng hadlang. Samantala, napasok na ni Pidyong at Batchoy ang pusod ng lupain ng dilim. Ang tanging kailangan na lamang nilang gawin ngayon ay hanapin na lamang ang lugar na kinaroroonan ng ama ni Liwayway kung saan ito nakabilanggo. Malaki-laki yung lugar na ito ah. Saan natin nahanapin si Mang Matipuno? Hindi ko rin alam, Batchoy. Anak nang, paano natin siya tutulungan? Ang laki na agad ng problema mo, Batchoy ah. Huwag kang mag-alala, may tutulong sa atin. Wala ka bang tiwala sa mutya ng baghari? Ang dami nang naitulong sa atin tapos ngayon ka pa magdududa? Oo nga naman ano, ba't di ko kagad naisip yun? O sige, ano pang hinihintay mo? Alamin mo na sa mutyang taglay mo kung saan natin pupunta ng ama ni Liwayway. Oo na, ito na. Aalamin ko na. Atat ka talaga kahit kailan eh. Pinsan, diet na ako ng ilang araw ah. Mga bunga na lang ng kung ano-anong puno ang nilalantakan natin. Gusto ko naman makatikim ng karne. At sabi ni Lola Rosal, masasarap ang ihahanda niya pagbalik natin. Ikaw talaga kahit kailan. Puro pagkain ang laman ng utak mo. Sa lugar na piitan ng ama ni Liwayway na si Matipuno, ay kinuha siya sa loob ng kulungan ni Adobe. Nakagapos ang kamay nito at may takip din ang bibig niya kaya hindi makapagsalita. Tanging mga ungol lamang ang maririnig mula kay Matipuno. Oh, huwag ka na magpumiglas, Matipuno. Hindi ka makakatakas. Kahit ano pang gawin mo. Siguro tinatanong mo kung bakit kita inalis dito. Gusto lamang ni Pinunong Dabilo na makita ka. Baka may iba pang plano sa'yo. Kaya sumama ka na lang sa akin at wag mo kong pahirapan dahil masasaktan ka lang. Walang nagawa si Matipuno kundi ang sumunod kay Adobe. Kinaladkad ito upang dalhin sa harap ng pinuno ng dilim. Kumusta ka, Matipuno? Wala pa rin ang anak mo. Mukhang hindi ka mahalaga sa kanya. Tila mas gugustuhin pa niyang mamatay ka na lamang kesa magpakasal siya sa akin. Nagpupumiglas si Matipuno. Gusto nitong magsalita, kaya lang nakabusal ang bibig nito. Hindi siya binibigyan ng pagkakataon ni Dabilo na magsalita dahil ayaw niyang marinig ang sasabihin nito, lalo na mga salitang hindi niya maaaring magustuhan at ayaw ni Dabilo na marinig yun. Bibigyan ko pa ng konting pagkakataon ng anak mo. Baka nag-iisip pa siya. Subalit oras na mainip ako. Nakahanda na ang tabak na puputol sa iyong leeg at saka ko yun ipapadala sa iyong anak dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Sa isipan ni Matipuno ay lihim pa rin siyang nagpapasalamat dahil may pagkakataon pa para sa kaligtasan niya. Sapagkat alam niyang hindi rin siya pababayaan ni Liwayway. Alam niyang gumagawa ng paraan ang kanyang anak upang iligtas siya. Sinenyasan ni Dabilo si Adobe. Pinababalik na si Matipuno sa kanyang kulungan.
tapos na ang pakikipag-usap niya rito. Samantalang ng pagkakataong yun ay natuntun na ni Pidyong at Batchoy ang kulungan dahil dinala sila roon ng mutya ng baghari. Kaya nga lang, Pidyong, pinsan! Wala naman nakakulong dito eh. Baka hindi dito ang kulungan ni Mang Matipuno. Imposible yun. Dito tayo tinuro ng tangan ko, mutya eh. Hindi siya maaaring magkamali. Pinsan, may mga yabag. May paparating. Halika, magtago muna tayo, bilis! Nagmamadaling nagtago ang dalawa, kaya kitang-kita nila nang ibalik ni Adobe sa kulungan si Matipuno. Tiniyak na nakakandado ang piitan sa kainiwan ang ama ni Liwayway. Nakagapos at may takip pa rin ang bibig nito. Nang makaalis na si Adobe at tsak na ng magpinsan na wala na talaga ito, ay saka sila lumapit kay Matipuno. Ganun na lamang ang pagtataka ng ama ni Liwayway, balit sa maikling paliwanag ay naintindihan kagad sila ni Matipuno. Hindi madaling buksan ang kandado ng piitan, subalit sa pagtsatsaga ni Pidyong ay nabuksan din yun at nailabas nila ng kulungan si Matipuno. Nagmamadali silang umalis sa lugar na yun. Mahalaga ang bawat oras sa kanila. Dapat na nilang marating kagad ang lupain ng liwanag na kasama si Matipuno dahil naroon ang kanilang kaligtasan. Samantala, napasok na ni Liwayway ang lupain ng dilim at ngayon ay hinahanap niya sina Pidyong at Batchoy. Subalit sa kanyang paghahanap ay iba ang natagpuan ni Liwayway. Tignan mo nga naman. Andito ka rin pala, Liwayway. Huwag ka lalapit sa akin, Adobe. Lumayo ka. Akala ko mahihirapan kaming kumbinsihin ka. Yun naman pala ay pupunta ka rin dito para pakasal kay Pinunong Dabilo. Ikatutuwa niyang malaman na nandito ka na. At syempre, makakalaya na ang iyong ama. Hangal ka, Adobe. Hindi ako nagpunta rito para magpakasal sa iyong pinuno. Eh bakit ka nandito? Wala ka nang pakialam doon. Wala pala ha? Mga kapanalig na aswang. Hali kayo. Dadalhin natin ang babaeng niyang kay Pinunong Dabilo para makasal na rin sila. Agad na lumapit ang mga aliping aswang na inutusan ni Adobe. Hinuli nila si Liwayway. Walang nagawa ang dalaga. Wala siyang anumang kapangyarihan, kundi tanging sina Pidyong lamang ang kanyang inaasahan. Bitiwan niyo ako! Pakawalan niyo ako, mga hayop kayo! Hindi ako pakakasal kailanman sa inyong pinuno! Dahil hindi ko pinangarap na magkaroon ng asawang pinuno ng dilim! Hindi! Hindi kailanman! Ang dami mo pa sinasabi! Sumama ka na lang sa amin para hindi ka na mahirapan at masaktan pa! Papalabas na ng lupain ng dilim sina Pidyong, subalit tila hindi nila matagpuan ang tamang daan. Samantalang ang tinatahak naman nila ay ang daan na dinaanan rin nila kanina. Ang bihira! Bakit ganun? Hindi tayo makalabas-labas, pinsan. Kanina pa tayo paikot-ikot. Hindi ko nga rin alam, Batchoy eh. Teka, baka alam ni Mang Matipuno. Sir, tama ba tong daan na binabagtas natin patungo sa lupain ng liwanag? Pinsan, hindi makakasagot yan. Alisin mo muna yung takip sa bibig niya para makapagsalita siya. Ay, oo nga pala. Sorry. Pasensya na po, Mang Matipuno. Inalis ni Pidyong ang nakatakip sa bibig ni Matipuno. Maraming salamat. Isa lang ang alam kong dahilan kung bakit hindi niyo makita-kita ang daan. May hindi magandang nangyayari at kailangan manatili pa kayo dito. Lalo na kung ikaw na nga na may suot na kwintas ang siyang aming magiging tagapagligtas. Mukhang tama siya, Pidyong. May problema pa tayo. May narinig silang ingay na boses ng babae. Nagkubli sila upang alamin kung saan yun galing at bakit meron silang narinig na ingay. Ganun na lamang ang gulat nila nang makita na kasama ni Adobe at pilit na kinakaladkad si Liwayway. Hindi maaari ito, pinsan. Andito si Liwayway at biyag siya ng isang lalaki. Kailangan kong iligtas ang aking anak. Sandali! Hindi ka maaaring lumapit sa kanila. Kami na ni Batchoy ang bahala. Ililigtas namin si Liwayway. Pangako yan.
Hindi ko maaaring ipaubaya na lamang sa inyo kaligtasan ng anak ko. Bilang ama ni Liwayway, ako ang unang may pananagutan sa kanya. Hindi na nagawang pigilan ni Pidyong si Matipuno. Pinuntahan nito si Adobe upang iligtas ang anak. Patay! Problema ito, Pidyong! Matigas ang ulo ni Mang Matipuno! Nauunawaan ko siya, Batchoy. Lalo na't anak niyang nasa panganib. Kailangan umisip na lang tayo ng paraan upang matulungan siya. Hindi nagtagal, naiharap ni Adobe si Liwayway kay Dabilo. Walang pagsidlan ng kagalakan si Dabilo nang makita ang pinakahahangad na babae na si Liwayway. Mahusay! Napakahusay ng ginawa mo, Adobe. Ikaw lang pala makapagdadala kay Liwayway. Halika rito, aking mahal. Alay ko sa iyo ang aking pag-ibig, ang maging reyna ng lupain ng dilim. Angal ka, Dabilo! Dahil hindi ako magiging asawa mo kahit kailan! Mamamatay muna ako bago mo siya makuha, Dabilo! Nagulat sina Adobe at Dabilo nang makita na nakalaya si Matipuno. Anak nang, nakalaya ka! Kagagawan ba ito ng mga dayo? Nasaan sila? Ako lang pakialam doon. Napakasaya nito. Magkakasama na tayo. Kaya tama lamang na masaksiyan ng Matipuno ang pag-iisang dibdib namin ni Liwayway na sa ayaw at sa gusto niya ay mangyayari. Nagkukubli lamang sa pagkakataong yun sina Pidyong at Batchoy na nag-aantabay sa mga mangyayari. Subalit kanina pa nila inihahanda ang kanilang sarili sa anumang kasasapitan ng tagpong yun. May drama pa yata magaganap, pinsan! Huwag kang maingay! Hayaan natin sila at sasabihin ko sa iyo kung kailan tayo lalapit at makikialam sa kanila. Hindi na kaya ni Matipuno na makita na nahihirapan ang kanyang anak na si Liwayway na inilalapit na kay Dabilo. Kaya agad sumugod si Matipuno at pilit na kinuha ang anak. Walang anumang sandatang dala si Matipuno, kaya nakipagpambuno siya kay Adobe. Patigas ang ulo mo, Matipuno. Mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa maging manugang ang kagaya kong pinuno ng dilim. Nakawala si Liwayway dahil nagpambuno sina Adobe at Matipuno. Nakita niya sina Pidyong at tumakbo ito patungo roon. Nanlaki naman ang mga mata ni Dabilo dahil sa ginawa ni Liwayway. Nakita niya rin ang magpinsan. Nakaramdam ito ng matinding galit at pagkapuot. Walang sino mang maaaring makialam sa mga plano ko at lalong hindi kayo mga dayo mula sa kunsaang lupain. Mga alagad at kampo ng dilim, lumabas kayong lahat mga kapanalig kong aswang at patayin ang mga dayong ito. Subalit itira niyo sa akin ang aking si Liwayway. Mula sa madilim na bahagi ng lugar na kinaroroonan nila, maging sa ilalim ng lupa, ay may mga lumitaw na iba't ibang uri ng aswang. Lahat sila ay may nakakakilabot na mga itsura. Handang umatake at makipaglaban upang sundin ang utos ng kanilang pinuno na si Dabilo. Pinsan, mapapalaban na tayo ng gusto nito! Ito na ang hinihintay natin! Oo, tama ka, Batchoy. At handang-handa na ako. Liwayway, dito ka lang ha. At huwag kang aalis. Para din yun sa iyong kaligtasan. Kami na ang bahala sa tatay mo. Salamat, Pidyong. Iligtas niyo si Ama. Mula sa kanilang pinagkukublian, ay ganap nang lumantad ang magpinsan. Kailangan na nilang harapin ang mga kampo ng dilim. Dapat nang maipakita ni Pidyong ang kanyang katapangan at kakayahan upang patunayan na siya nga ang hinirang na maging tagapagligtas. Gaya ng dati, magtalikuran tayo, pinsan. Oo, insan! Minsan nang nakipaglaban ang magpinsan sa kampon ng dilim, kaya alam na nila kung paanong diskarte ang kanilang gagawin. Kaya sa bawat pagsugod sa kanila ng iba't ibang uri ng aswang na iniluluwa ng dilim, ay tinitiyak nilang bubulagta ang mga ito. Buong lakas na iniharibas ni Batchoy ang hawak niyang itak. Putol ang ulo at nababawasan ng braso ang mga nilalang ng dilim na tamaan ng matalas na itak ni Batchoy. Samantalang tila pumapalo ng bola si Pidyong gamit ang kanyang arnis.
Umiikot sa ere ang ulong tinatamaan na humihiwalay sa katawan ng mga aswang. Bawat hataw, bawat haribas ng magpinsan sa mga kampo ng dilim ay talaga namang umaaguntok ang mga nilalang ng dilim hanggang isa-isang naubos ang mga ito. Nakita ni Dabilo at Adobe kung paano lipulin ng magpinsan ang mga aswang na iniluwa ng kadiliman. Nakaramdam ng kaba si Dabilo nang makita na halos maubos ang kanyang mga alagad. Maging si Adobe ay nakaramdam din ng pagkabahala. Pinunong Dabilo, ano nang gagawin natin? Nauubos na ang ating mga alagad. Hindi pa tapos ang laban, Adobe. Narito sila sa ating lupain. Hindi nila tayo basta-basta magagapi. Iluluwa pa ng lupa ang mga alagad ng dilim. Biglang lumuhod at yumukod sa lupa si Dabilo. Umusal ito ng kakaibang uri ng dasal, isang orasyon na pagtawag sa hari ng kadiliman upang humingi ng tulong. Kazartum, Hagazam, Impactum! Yumanig ang buong paligid na tila nagkaroon ng lindol. Unti-unting bumuka ang lupa sa lugar na kinaroroonan nila. Mula sa bumukang lupa ay lumabas ang maiitim na nilalang, mga uri ng aswang malakat na nagkukubli sa ilalim ng lupa. Agad silang umatake upang tapusin ang magpinsan, subalit hindi nagpapatalo sina Pidyong at Batchoy. Patay kung patay, hindi sila papayag na mabaliwalaan lahat ng kanilang pagod. Subalit tila hindi nauubos ang mga aswang malakat na lumalabas sa mga bitak ng lupa. May napapatay man sina Pidyong at Batchoy, subalit napapalitan yon ng karagdagang aswang at mas marami pa. Tila walang katapusan ang paglabas ng mga ito sa lupa na tila nanggagaling sa impyerno. Walang ya! Lalo sila nadaragdagan, Batchoy! Oo nga, Insan! Napapagod na ako! Ang kwintas, gamitin mo na, Insan! Tama ka, Batchoy. Kailangan maubos na mga aswang na ito. Hindi ako makapapayag na magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Minsan pa ay binulungan ni Pidyong ang mutya ng baghari na nasa kanyang kwintas. Lumikha ito ng liwanag, subalit hindi katulad ng mga amalanhig na agad na nalusaw nang tamaan ng liwanag mula sa kwintas ni Pidyong ang mga aswang nakaharap nila ngayon, kundi nagpapatuloy pa rin sa pag-atake ang mga aswang malakat. Insan, bakit ganon? Wala ganong epekto sa kanilang liwanag na mutya ng baghari. Hindi ko rin alam, Batchoy. Ano gagawin natin ngayon, Insan? Ituloy mo ang pagharap sa mga halimaw at may gagawin lang ako, Batchoy. Ano gagawin mo? Saan ka pupunta? Insan! Tumakbo si Pidyong patungo sa kinaroroonan ni Dabilo. Ito ang hinarap ni Pidyong. Magkabila na pinakawalan niya ang matitinding hataw sa katawan ni Dabilo. Nagsusumigaw ang pinuno ng dilim. Hindi niya kaya ang sakit ng arnis na lumalatay sa katawan dahil napapaso ito, likha ng kakaibang liwanag mula sa arnis na hawak ni Pidyong. Walang hiya ka, dayuhan! Ako pa talaga ang pinuntirya mo! Dahil kapag ikaw ang napatay ko, alam kong maglalaho na rin ang lahat ng halimaw na narito. Mali ang akala mo, dayuhan, at hindi ako papayag na basta mo na lang akong mapapatay. Ipinalakpak ni Dabilo ang kanyang kamay. Kasunod nun ay tila may ibinabato. Sa bawat direksyon na tila may hinahagi si Dabilo ay nagkakaroon ng pagsabog na lumilika ng malakas na apoy. Kaya napaligiran ng malakas na apoy ang lugar na kinaroroonan nila. Naloko na! Nagkalat na mga apoy! Mukhang gagawin pa nilang tila impyerno ang lugar na to. Kailangan na namin makaalis dito. Nagkakamali ka ng kinalit, dayuhan. Hindi mo ako ganap na kilala. Kaya matitikman mo ang aking galit. Sabay-sabay tayong masusunog sa lugar na ito. Hindi ako makapapayag na magapi mo kami. Kaya mas nanaisin ko pang masunog kasama kayo. Sama-sama tayo mamamatay! Ang tanging nasa isip na lang ni Pidyong ng mga sandaling yon
ay makalayo sila kasama sina Batchoy at ang mag-amang Matipuno at Liwayway. Pare-pareho silang makukulong sa apoy kapag namalagi pa sila sa lugar na yon. Batchoy, tara na! Iwanan na natin ang lugar na to! Oh, Insan! Ayoko balik yun dito! Nagmamadaling pinuntahan ni Pidyong ang mag-ama upang sama-sama silang makaalis sa lupain ng dilim na noon ay patuloy sa paglawak ang apoy sa iba't ibang sulok. Wala na kayong matatakasan! Dito na kayo matutupok! Sama-sama tayong masusunog dito! Mahalaga ang bawat oras ng sandaling yun. Buhay nilang lahat ang nakataya. Kailangan na nilang agad na makita ang tamang daan palabas ng lupain ng dilim. Liwayway, alam mo ba ang tamang daan palabas? Hindi ko rin alam. Nalilito na ako. Hindi rin pamilyar sa akin ang lupain ng dilim, kaya hindi ko alam ang tamang daan palabas dito. Naku po, paano na tayo ngayon yan, Insan? Mukhang handa na ang pinuno ng dilim na matupok dito. Dito sa lugar na ito, magbabakasakali tayo. Tara na, bilisan na natin! Sumunod na lamang sila kay Pidyong, bagamat walang katiyakan ang lugar na kanilang binabagtas. Patuloy sa paglaki ang apoy sa lugar ng lupain ng dilim. Handang masunog ang mga naroon. Huwag lang magtagumpay sina Pidyong. Subalit gagawin nila ang lahat upang makalabas doon ng buhay at ligtas. Naguguluhan pa din si Pidyong dahil tila mali pa rin ang daan na kanilang binabagtas papalabas ng lupain yun. Gusto nang sumuko ni Pidyong, lalo na't siya na lamang ang inaasahan ng mga kasama, hanggang isang matandang lalaki ang humarang sa kanila. Sumunod kayo sa akin! Ituturo ko sa inyo ang tamang daan bago pa kayo tuluyang matupok ng apoy sa lugar na ito. Teka! Paano kami maniniwala sa'yo? Magtiwala kayo. Hindi ko kayo ipapahamak. Kaligtasan lang ang ihahatid ko sa inyo. Wala nang ibang pagpipilian pa sina Pidyong, kundi tanging ang kutob niya na nagsasabi ng totoo ang matandang ibig tumulong sa kanila. Dito, bilisan niyo! Sumunod kayo sa akin! Nagpauna sa pagtakbo ang matanda. Kasunod ay ang grupo ni Pidyong. Sa pagbagtas nila sa lugar na tinahak ng matanda, ay agad silang nakaramdam ng kaligtasan dahil pakiwari nila ay tamang daan nga ang kanilang tinatahak. Hanggang patuloy silang papalayo sa lupain ng dilim, ay naririnig nila ang mga pagsabog na lalong nagpalaki ng apoy. Ano yung mga pagsabog na yung tanda? Natutupok na ang lupain ng dilim. Pinili ni Dabilo na mamatay kasama ang kanyang mga kampon kesa mamatay sila sa inyong mga kamay. Hanggang sa ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang labas ng lupain ng dilim. Huminto na ang matanda. Ligtas na kayo rito. Maaari na kayong bumalik sa inyong pinagmulan. Maraming salamat po sa inyo, Tatang. Hindi ko po kayo makakalimutan. Ito na yung tamang lugar, Insan. Natatanaw ko na ang daan patungo sa lupain ni Liwayway. Kaya nga, ligtas na tayo. Maraming salamat sa inyo, Tatang. Iniligtas niyo po kami lahat. Ginawa ko lang ang tungkulin ko dahil hindi ko maaaring pabayaan ang aking apo. Teka. Apo? Teka, sino ka ba? At bakit tinatawag niyo pong apo si Pidyong? Ako ang tagapagligtas ng nakaraan. Ako si Pedrito. Ano po? Pedrito? Kung di po ako nagkakamali, yun ang pangalan ng aking ninuno. Ang lolo ng lolo ko. Ako ang tagapagligtas sa nakaraan at ikaw ang sa kasalukuyan. Nagpakita ko upang tulungan ka. Teka. Paano po nangyari yun, Lolo Pedrito? Mahirap ipaliwanag. Subalit, ang lahat ay dahil sa isang hiwaga. Hindi na ako magtatagal, iho. Masaya ko na nakita kita, Pidyong. Aking apo. Ipagpatuloy mo lang ang iyong mabuting hangarin sa iyong kapwa. Palagi kang gagabayan ng iyong mutya at ng ating Panginoong Diyos.
Tumalikod na ang matandang lalaki at habang lumalayo ito ay unti-unting naglalaho sa liwanag. Samantala, labis ang pasasalamat ni Liwayway at Matipuno kina Pidyong. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Kung may pagkakataon pa kayo, ay nais naming isama kayo sa aming lupain upang ganap na makapagpasalamat. Bago pa makasagot si Pidyong, biglang nagliwanag ang mutya na suot niyang kwintas. Kasunod ay ang paglitaw ng bahaghari at sa isang iglap ay hinigop nito ang magpinsan. Wala silang nagawa kahit pigilan pa ni Liwayway. Ibinalik sina Pidyong ng dulo ng bahaghari sa lugar na pinagkunan sa kanila. Yun nga ay sa kakahuyan. Ala, andito na tayo sa kakahuyan, Insan! Nagbalik na tayo! Tama ka, Batchoy. Tapos na ang ating misyon. Nagawa ko ng aking tungkulin. Wala na rin si Liwayway at Mang Matipuno. Naku naman, oo! Sayang! Sayang talaga! Alin ang sayang? Yung pinangako sa atin ng lola niya, yung ihahandang masasarap na pagkain ni Lola Liwayway. Hindi ko na matitikman yun. Naku naman, oo! Halika, balik tayo doon! Sira ulo! Kalimutan mo na yun! Ikaw na lang ang bumalik kung gusto mo! Pero ang mahalaga sa lahat, nailigtas na natin sila sa kamay ng dilim. Makakapamuhay na sila ng maayos at may kalayaan sa lupain ng liwanag. Kung makakabalik pa tayo doon, hindi ko alam. Ang mutya lang ng bahaghari ang tanging nakakaalam. Paano na tayo? Anong gagawin natin ngayon, Insan? E ano pa nga ba? E di umuwi na tayo kay Lolo Tomas. Malamang naghihintay na sa atin yun. Baka nga mamaya may inihanda siyang pagkain Gutom na rin ako. Yun, ayos! Wish ko lang may tibog na inihanda si Lolo Tomas. Tara na, Insan. Tom goods na talaga ako Magkaakbay ang magpinsang naglakad na papauwi. Naging puno man ng pakikipagsapalaran ang mga nakaraang araw sa kanila. Subalit kasiyahan ang hatid nun dahil alam nila na may iniligtas sila at may natulungan. Bagamat palaisipan pa rin ang mundong kanilang pinuntahan, ang tanging alam nila ay naging kasangkapan si Pidyong kasama si Batchoy upang iligtas ang mga tagalupain ng liwanag sa mapinsalang nilalang mula sa lupain ng dilim. Bawat isa sa atin ay may itinakdang kapalaran. Maaaring ginagamit tayong kasangkapan para sa ibang tao. Yun ay ang matulungan sila at maging mabuting ehemplo sa lahat. Nangako si Pidyong na mas pagbubutihan niya pa at pag-iibayuhin ang kanyang pag-iensayo kasama ang pinsan niyang si Batchoy. Pagsusumikapan nila ang maging tagapagligtas ng sangkatauhan mula sa mga kamay ng mga nilalang na magpapalaganap ng kasamaan at kadiliman.